po, magandang gabi o araw po sa inyong lahat. Marami rin po tayong mga kasama na nasa ibang bansa ngayon. At hinihiling ko po na mag-comment po tayo ng ating name and church at location kung nasaan tayo po ngayon para magkaroon tayo ng pagkakakilanlan sa isa't isa kahit sa chat box man lang muna. So magandang araw po sa inyong lahat. I'm your servant in Christ, Brother Roderick De Vera, ang pinagkatiwalaan ng Panginoon para makapag-start ng online platform na ito na Mobile Bible School that will be called Mobile Bible Seminary dahil nagpa-register po tayo ng bagong SEC registration na may face-to-face at satellite na dahil ang Mobile Bible School po ay SEC registered as only as a online school. So, ito po ay dinisenyo para sa panahon natin po ngayon kung saan ang pag-aaral po natin ay ano po about sa salita ng Diyos ay hindi na limited. No? Hindi na po siya limited sa isang classroom lang or isang schedule lamang. Kaya ang MBS po ay naniniwala na marami tayong matututunan lalo na kung patungkol sa tinatawag na self-pacing where you can study and learn anytime, anywhere. Yun po yung pinaka-concept ng MBS. Kaya kahit pastor man po o church worker, estudyante, OFW, ay professional man or hindi, busy na magulang, umaaring schooling sa secular, ay talagang naangkop ang MBS kung saan kayo naroroon at kahit gaano tayo ka-busy. So meron tayong try-learning na tinatawag that is asynchronous, self-pacing ito. Ibig sabihin hawak natin ang ating panahon through AI-assisted program. Meron tayong mga AI assistant na itinuturo yung curriculum ng NBS at sila na rin magbibigay ng exam. And meron din tayong video modules. Uploaded po yan sa ating um, YouTube as courses sa YouTube channel natin. And meron din tayong correspondence learning, bagamat hindi pa lahat ay may textbook. So ito po ay patungkol sa soft copy ng mga books. May hard copy din tayo pero limited po ang ating mga subjects na na-print. Which is meron tayong Christian Education 1 and 2, Theology of Music, Praise and Worship. Yan. Tsaka yung AI assistant na AI empowerment at tsaka itong prompt engineering na book. So, ayan po. Kaya maaari po tayong magpatuloy sa ating theological education na hindi natin iniiwan ng family or kahit nasa abroad man tayo, trabaho. Yung isa nga ay tuwing recess daw niya sa kanyang school bilang teacher, doon niya po pinapanood yung ibang mga videos. So, ang layunin natin dito ay hindi lang basta magbigay ng diploma or certificate, kundi talagang hubugin yung heart natin bilang servant ng Lord na may pundasyon talaga sa Biblia at may tamang doctrine at yung heart natin ay handang maglingkod sa Panginoon. Kaya kung may mga matagal na rito talaga na gustong mag-aral ng theology, pero iniisip nila na wala tayong oras, ito na po yung pagkakataon natin na mag-enroll sa MBS. So, ang classroom na ito ay, sabi nga nila sa kanta, hawak mo ang beat, dito hawak mo oras mo. So, ang pagkakatuto ay maaari nating simulan anytime and anywhere. So, thank you po sa ating pakikinig at pag-join ngayong gabi. Ngayon po ay nandito po tayo sa course na Master of Arts in Theological Studies, major in Systematic Theology. And ang mga subjects po under this ay patungkol po sa Systematic Theology, which is uumpisahan natin ngayong gabi about prolegomena.
and then bibliology, theology proper, Christology, pneumatology, anthropology, martiology, soteriology, ecclesiology, um, angelology, and eschatology. So, yun pong 11 na pag-aaralan po natin. And sa mga AI-assisted program, piniprint out po yung pinag-aralan nila para merong synthesis o hard copy ng kanilang pinag-aralan. So dito naman sa ating video modules, reflection at saka meron pong isi-send na Google Form para magkaroon po tayo ng exam and evaluation. So, ayan po. Good evening po ulit. Sa mga bagong join, comment po natin kung saan ang ating location, saan tayo naka-tune in ngayon, and kung saan church po tayo involved. Praise God. Uh, yan. Marami din po mga nagjo-join. So, hindi ko na patatagalin. Let me introduce a bit about our instructor for tonight and tonight tuloy. So, nawa ay nakakain na tayo no ng dinner. Yung mga hindi pa, pwede naman tayong kumakain ng dinner habang nag-aaral. Or kung available po tayo, open natin yung ating camera. Pwede rin po. At kung hindi naman, walang pagkakataon na ganun, pwede rin po naka-off cam. So, ang ating pong professor ngayong gabi ay graduate po siya ng Master of Divinity sa ating eskwelahan din sa MBS just last July 12 and Bachelor of Theology nung last year, 2025. At nag-aral po siya sa Baptist Ministerial Seminary, Bible College nung 2 years and International Reformed Theological Seminary sa Bataan noong 2023. So certified evangelist po siya sa Gyeonggi East Presbytery. So General Assembly of Presbyterian Church in Korea po 'yon na meron silang sangay dito. At sa Third Millennium Ministries online seminary po 'yon. And ang teaching areas po niya, systematic theology, particularly yung eschatology, at sa biblical studies, sa prophetic books and Old Testament, overview, tsaka mga historical, gaya ng historical books and church history. Devoted po siya na servant of God. Talagang may passion po siya sa pagtuturo. And God's grace po, pastor din po siya sa Transformation Presbyterian Church sa may Tanza. And church planter po siya. All in all, 6 church na po ang naging part siya na mag-pioneer. Sa may Kalawan, Laguna, doon po yung isa, at saka sa Tanza, at saka sa General Trias. So, yan po. At ibibigay ko na rin po ang panahon kay walang iba kundi si Pastor Danal Aguado. Welcome po, Pastor Danal Aguado. Good evening po sa lahat. Ang poging model ng MBS. Malinaw po ba ang aking boses? Malinaw po ang boses, yung video Ah, lang hindi. oo, yung video Okay lang po. gamit ko yung laptop ng anak ko medyo. Okay, so welcome po sa bawat isa. Nakakatuwa po, 26 po tayo. 26,000 po ang nakaantabay sa atin. So, lahat pong iba't iba po ang lingwahe natin. Welcome po ang anumang lingwahe kayo meron. Welcome po. Pwede kayo magsalita kung anong lingwahe ang ginagamit nyo. As long as ita-translate nyo lang po yan sa Tagalog tsaka sa English. Ano po? Para at least magkaintindihan tayo. So, ang topic po natin ngayon ay part ng systematic theology. May 11 lusay po tayo at yung una po ay prolegomena. I-share ko lang po yung ating yan. Parang mali yata. Tama ba, Dok? Bakit nag-iba yung ano ko? Wait lang po Yun. Okay na. Kita na po ba malinaw? So English at Tagalog po ang ating
lingwahe mga kapatid dahil medyo may mga terminology kasi later on may mga terminology na pag-uusapan means mahirap sa mahirap sa Tagalog ano po. So magtataglis po tayo. So minsan pa, good evening sa lahat. Muli ay magsisimula po tayo ng ating journey sa systematic theology ano po. Before we study the doctrines of God, Christ, salvation, the church, and the last thing, so we must first understand the foundation upon which all this doctrine stands. So the foundation is called prolegomena. So sa iba niyan, medyo nahirapan mag-pronounce. Pero madali lang po, prolegomena. So, question. Napanood nyo last time yung isang building sa, I think, sa Pampanga na gumuho, skeleton pa lang siya, pero gumuho siya last time. At nakakalungkot dahil 9 na story building yata yon, then bumagsak. So may problema. Ito yung tanong. If you're going to build a house, would you start with a roof or with a foundation? So kung magsisimula kang magtayo ng bahay, saan ka magsisimula? Ano yung sisimulan mo una? Yung bubong ba o so yun ba ang magiging foundation natin? Of course hindi, So we begin the foundation. Ano yung foundation? So sa atin, sa pag-aaral natin ng doktrina sa Christian faith, dapat maintindihan muna natin yung foundation of theology. So let us begin with prolegomena. Yan. Yan po yung aking PowerPoint. Ganda, no? Yan yung aking PowerPoint. Okay, welcome. The word prolegomena, isa-isahin natin, Diyan muna tayo. Comes from the Greek language and simply means things spoken beforehand or an introduction. Sa theology, it refers to the preliminary study that prepare us to understand the rest of systematic theology. So mga paunang pag-aaral po ito o introduction bago simulan yung pangunahing pag-aaral ng systematic theology. Sa madaling salita, ito yung foundation ng theology. So dito sinasagot yung mga basic question. Anong tulad halimbawa ng ano yung theology? Paano natin makikilala ang Diyos? Bakit ang Bible ang ating highest authority? Ano yung tamang paraan ng pag-aaral ng theology? So, next question. So ito, why do we need to know prolegomena? Bilang estudyante, napakahalaga na mapag-aralan natin ang prolegomena. Why? Because it lays the foundation for everything you will study in theology. So sabi natin kanina, ang prolegomena means things said beforehand or preliminary introduction. It answers, how do we know God? Why should we trust the Bible? What is theology? How should we study it? So yan yung ating definition o kung bakit natin pinag-aaralan itong prolegomena. Una, it builds a strong foundation. Just a house needs a solid foundation before the walls are built. Theology needs prolegomena. Before studying doctrines such as God, Christ, salvation, the church, and the last things. So yan daw yung dapat natin. Yan. Kita po, malinaw, Pangalawa, it teaches us how to study, i-admit muna natin to. Theology correctly. Prolegomena explain the sources and methods of theology, emphasizing that Scripture is the primary authority, while reason, history, and experience have their proper place under God's Word. Mahina ang dating, sorry po, mahina po ba? Wala po bang, hindi, ito po. Mukhang itataas ko ng konti. Yan. Paki-comment nga pas kung malakas na. Malakas po, okay. Okay, sige. Okay. Okay, next. So, it strengthens our confidence in the Bible.
So, pinag-uusapan lang natin, bakit kailangan nating pag-aralan tong prolegomena? It helps us understand why the Bible is God's inspired, authoritative, and trustworthy revelation, giving us confidence in what we believe in teach. So nagbibigay ito sa atin ng confidence. Ano po? Kaya napakahalaga po kung tama ang foundation natin, later on, ito ay talagang makakatulong po sa atin. Pangatlo, iusog ko lang po. Yeah, pang-apat rather, it protect us from false teaching. So kanina mayroon tayong po mga bagong post, ano po, at marami tayong nakikita ngayon na mga lumalabas na bagong mga I think mga bagong reliyon, ano? Iba't ibang klase ang pananampalatayang itinuturo. So by learning the principle of sound interpretation and biblical authority, we are better able to recognize and reject doctrines that contradict Scripture. Kaya kung wala tayong pag-aaral, kung hindi po tayo rooted sa Bible teaching, yung tamang doktrina, tatanggapin lang ng tatanggapin natin kung anong tinuturo sa atin. Pero dahil natuto tayo, marirecognize natin at the same time, i-reject natin yung mga doktrina na contradict talaga doon sa tinuturo ng Biblia. Okay, tuloy. Number 5, it prepare us for deeper theological study. Mas malalim na pag-aaral. Every major doctrine in systematic theology is built on the principle introduced in prolegomena. So yan pa mo lang muna. Why do we need to know prolegomena? Next. Kailangan palang i-adjust to. Okay. How does it helps me as seminar student? Paano ba makakatulong kung maintindihan ko tong prolegomena na to? Paano to makakatulong sa akin? Okay. It helps, paano? Una, develop a biblical worldview that shape how I understand and His truth. Imagine ano po, yung maintindihan mo yung mga nangyayaring situation ngayon at yung iba't ibang lumalabas ngayon dahil sa dami ng lumalabas na katuruan, pag mali po ang ating worldview, ano po? Sabi nga ng iba, kung ano daw yung biases ng relihiyon mo o ng pinangahawakan mong sikta, yun din ang naipapamuhay mo. Kaya mahalaga kung ang biases natin ay according doon sa katotohanan. Ano, according kung paano talaga natin naiintindihan ng tamang pagkakaintindi ang salita ng Diyos. Pangalawa, study scripture carefully and interpret it responsibly. Marami tayong ginagamit na mga verse, minsan mali natin nagagamit. No? May mga verse po tayong ginagamit, minsan kinukut natin at nakakalungkot dahil ako rin, matagal ko rin ginawa yon. At may mga nagagamit akong verse na sinishare ko, pero later on, nakita ko, mali pala yung verse na isishare ko. So, mali yung pagkaka-interpret ko. So, maging aware tayo dito, kailangan maging mapagmatsyag tayo sa mga bagay na to. Next, think critically about theological issues while remaining faithful to the Bible. Ang daming theological issue daw na pinag-uusapan ngayon. No? Sa pastor's notebook, makikita nyo, ang pastor's notebook po ay tumitingin ng iba't ibang lumalabas ngayon na reliyon at nagkakaroon ng comment doon sa lumalabas kung tama o mali. Nagiging mapagmatsyag po. Mahalaga ho ito dahil pwede itong makatulong at the same time makasira din sa atin. So meron ho akong naatinan na isang lumabas talaga na napakaganda ng tinuturo pero later on nung pumupunta na kami sa malalim na pagtuturo, nakita ko na hindi na siya faithful doon sa tinuturo ng Bible. And doon sa time na yon, saka ako nagpaalam, sabi ko, hindi na tama. Hindi siya according doon sa sola scriptura. Yung iba naiwan, I don't know kung
lumipat sila or umalis. Tuloy tayo. Pang-apat, prepare to teach, preach, counsel, and defend the Christian faith with confidence. So, paano mo ngayon i-defend ang pananampalataya mo kung hindi mo totally alam kung anong pinananampalataya mo? Paano ka makakapagturo ng maayos, makakapag-preach? Paano ka makakapagbigay ng tamang counseling according doon sa Christian faith natin? Kung, admit ko lang, yan, kung hindi tama ang ating pagkakaalam sa salita ng Panginoon. Next. Ayaw na Ayun. Build a lifelong ministry in a solid theological foundation rather than on opinions or emotion. Ito ang napakabigat, mga kapatid. May mga lumalabas na simbahan o may mga teaching na ang foundation ng kanilang tinuturo ay more on emotion at yung iba naman ay opinion. So, mabigat ho ito dahil meron ho tayong responsibilidad bilang mga lingkod. Pinagkatiwalaan po tayo ng salita ng Diyos. So dahil pinagkatiwalaan tayo ng salita ng Diyos, dapat nating maipahayag ito ng tama. According talaga kung ano talaga yung mensahe na gustong ilabas nung sumulat, yung author. Hindi yung kung ano yung gusto mong ilabas o kaya yung opinion ng iba. So mahalaga ho ito bilang isang estudyante. Okay, so a simple way to remember, dito po tayo. Prolegomena is the foundation course of systematic theology. Without a strong foundation, it is difficult to build a sound understanding of the Christian faith. Malinaw, ano? Foundation course po ito. Kung wala po tayong strong foundation, darating ang uh, mabigat na pag pumasok na tayo sa theology, humatology, ano pa, eschatology, angelology. So, pag hindi strong ang ating foundation, baka bumagsak din tayo katulad nung sinabi natin kanina. Isang building na tumayo, mataas na, pero later on, bumagsak. Ano ang dahilan? Kulang sa foundation. Okay, sa prolegomena, mayroon pong 10 topic na pag-uusapan. So, ang pag-uusapan natin ngayon, 3 lang muna. Una, yung topic number 1 natin is nature and definition of theology. Yan. Okay, ito yung definition. Ang theology, dapat pala naglagay akong taga-assistant, ano. Theology is the systematic study of God, His attributes, work, and purpose, as revealed in Scripture. Its purpose is to understand who God is, what He has done, and how He relates to the world and to humanity. Okay. Sandali lang po wait lang. Okay. So when we see theology, we are not simply thinking about ideas or opinions about God. You know? Theology is a careful, organized, and biblical study of God based on what God Himself has revealed in Scripture. So yung word na systematic po means that we do not study the Bible randomly. Instead, we gather all the relevant passage on a particular topic and organize them into a clear and consistent understanding. Halimbawa, kapag gusto natin makilala ang Diyos, kinukuha natin yung mga importanting passage. Tapos, halimbawa, tinuturo natin yung character, yung attribute, at the same time, yung kanyang ginawa. Ang theology po, may 3 tanong. This is the yan. Oops, mamaya na. Who God is. Ito yung unang tanong sa theology, no? Why
we study God's nature and attributes. We learn that He is holy, loving, powerful, all-knowing, and eternal. Yung pangalawang tanong, what has God done? We study God's word, God's work, including yung creation, yung providence, yung redemption through Jesus Christ, and at the same time, yung plano ng Diyos sa future. Yung pangatlo, how does God relate to the world? Natututunan natin paano nag-i-interact ang Diyos sa humanity through creation. Yung kanyang covenant promise, yung salvation sa simbahan, at the same time, yung continuing work ng Holy Spirit. Notice yung theology. The theology is revealed, not invented. Nire-reveal. Hindi iniimbento lang. We do not create our own ideas about God. Instead, anong ginagawa natin? We humbly receive what God has made known through the Bible. That is why Scripture is the highest authority for theology. Bilang seminary student, the goal of studying theology is not only to gain knowledge, but also to know God more deeply. Hindi lang kailangan matuto ka ng maraming kaalaman patungkol sa salita ng Diyos. Worship Him more faithfully. Tamang pagsamba, serve Him more effectively. So true theology should transform both our minds and our lives. Ito yung tatamang theology. Kung hindi nagtatransform, natuto ang tao ng theology, pero hindi nagtatransform yung kanyang kaisipan at maging yung kanyang buhay, that is false theology. So imagine natin, yung house, balikan natin. The Bible is the blueprint, and theology is the careful study of that blueprint, so the house is built correctly. So if we ignore yung blueprint, the house will unstable. Likewise, if we ignore scripture, understanding of God can become inaccurate. Malinaw po. Next, tingnan natin tong explanation na isa. Greek term, theos. God at yung logeia, study or discourse. So the word theology comes from two Greek words ito po. Greek is yung theos meaning God and ang logia meaning study, teaching o kaya discussion. So therefore, theology is simply the study of God. Let me emphasize something important. Theology is much more than learning facts about God. Ang goal nito to help us to know God personally, worship Him rightly, and obey Him faithfully. So imagine reading biography of a famous person. You may learn many facts about them, but that does not mean you have a relationship with Him. Diba? Marami tayong matututunan patungkol sa Kanya. Pero, yung relation, malayo, as in negative. In the same way, a person can know many theological terms, yet still fail to know God in genuine, life-changing way. So theology should lead us to a deeper relationship with God, not merely a larger vocabulary. Ang daming alam, ang dami nating theological terms na ginagamit. Marami tayong alam na mga words na hindi alam ng iba. Pero the question is, gaano kalalim ang relationship mo sa Diyos at the same time, nagtatransform ba talaga yung buhay? Sabi ng Romans 11, ito yung ating sabi ko na kanina. Okay, Romans 11, verse 33. Sabi diyan, the deep of the riches in wisdom and knowledge of God. How unsearchable are His judgment and how inscrutable His ways.
Ang verse na to, nagre-remind sa atin na God is infinite. Ano? Samantalang ang ating understanding is finite. May hangganan. So no human being can fully comprehend God. Bakit? Yung wisdom niya and ways are beyond doon sa complete understanding natin. However, although hindi natin malalaman everything about God, we can know what He has chosen to reveal through Scripture. May nireveal siya sa Scripture. And theology is our humble response to that revelation. So theology is not mere speculation. It's not based on personal opinions o kaya imagination. It's not based on emotion o kaya human philosophy. Welcome po sa lahat ng bagong pasok. Welcome po sa inyo. So, babalikan natin kanina. Ano? Theology is biblically grounded reflection. This means we carefully study what God has revealed in Scripture and seek to understand who God is. Pag tinanong natin who God is, ibig sabihin yung kanyang nature at the same time yung kanyang attributes. What God has done, yung creation, yung redemption, at the same time yung providence ng Diyos. Ang lalawak nito, malalalim to pag pinag-aralan pa ho natin. Nasa mukha pa lang ho tayo. Welcome po. What God is doing today, yung kanyang gawa sa simbahan at sa mga mananampalataya ngayon. What God will do in the future, ito yung mabigat, yung fulfillment ng kanyang redemptive plan. Kaya nga tayo ay nangangaral. Tamang pangangaral dapat ang gagawin. The Bible is therefore the foundation and final authority for theology. Take note po, ang Biblia ang final authority natin. Whenever our ideas conflict with the Scripture, Scripture must always correct our thinking. Amen. Okay. Sabi diyan, theology is not mere speculation. It is biblically grounded reflection on God's nature, work, and revelation. Next tayo, the nature of theology. Ang theology po ay hindi lang pagkuha ng kaalaman. Babalikan natin yung sinabi natin kanina tungkol sa Diyos. Hindi lang pagkuha ng kaalaman tungkol sa Diyos, kundi pagkilala sa Kanya ng tama ayon sa Biblia. Para ano? Para lumago ang ating pananampalataya at ang ating pamumuhay. Rational. Sabi rito, it use reason in logic to understand revelation. So ginagamit ng theology ang ang isip at tamang pangangatwiran para mas maintindihan natin ang katotohanang ipinapahayag ng Diyos. Hindi tayo basta naniniwala ng walang pag-iisip, kundi pinag-aaralan muna natin yung kasulatan ng maayos. Ang tawag diyan, rational. It use reason and logic to understand revelation. Mas idig natin ng mas malalim. So, rational. Ano ba kayang ibig sabihin ng rational? The word rational comes from the word reason. Means ability to think carefully, analyze, evaluate, and draw logical conclusion. Yung logical conclusion, mga kapatid, ito yung paggawa ng tamang conclusion batay doon sa mga nakitang katotohanan o kaya ebidensya. Being rational means using the mind that God has given to us to understand truth in orderly and logical way. Kaya sa theology po, being rational does not mean pleasing human reason above God or above the Bible. Rather, it means using our God-given mind to understand, explain, and apply God's revelation faithfully. Hindi po binigay ng ng Diyos ang Malaki may ang mga lupa. kain ng dyan, space. Okay, kapatid na Arnold, yung iyong mic po pa. Okay, thank you. Nasaan na tayo?
Hindi binigay ng Diyos ang Biblia sa atin na babasahin lang natin carelessly o kaya magre-rely tayo sa emotion. Binigyan tayo ng intellect, ng reasoning and wisdom para maaral natin ng maayos ang kanyang salita. For example, when we read different passages about God's holiness, yung love niya, yung justice, saka yung mercy, we use reason and logic para to understand how these truths fit together without contradicting one another. Di ba kanina, ang theology ay nag-ask ng who is God, who God is. Ngayon, titingnan natin. Itong sa theology, may mga tanong din like this. What does this passage mean? Kapag nagbabasa tayo, ang tanong kaagad natin, anong ibig sabihin ng passage na to? Itong verse na to na binasa ko, ano kaya ang ibig sabihin nito? How does it relate to other passage? Ano ang connection nito sa ibang passage? Is my interpretation consistent with the rest of the scripture? Hindi po pwedeng maglaban-laban yung binabasa natin. Kaya minsan nagkakaroon ng maling interpretation dahil kinakalimutan yung context. Scripture, interpret scripture. What logical conclusion does the Bible lead us to? So ito yung process. The process is called rational reflection. Bakit? Because it use careful thinking instead of making assumption or accepting ideas without biblical evidence. Napakalaga, no? Bilang mga Kristiyano, naniniwala tayo na ang reason is a servant of revelation, not its master. Anong ibig sabihin? Ang revelation po tell us what is true. Yung reason naman help us understand and organize the truth. So magkaiba yung dalawa. So human reason cannot discover God by itself. Bakit? Because our minds are limited and affected by sin. But God reveal himself through scripture. Reason help us interpret and apply what he has revealed. So in other words po, we do not use reason to decide whether God's word is true. Baka ganun ang iniisip ng iba. We use reason to understand what God's word teach. Yung salita ng Diyos, ano ba? Ano nga ba ang itinuturo? So gagamit tayo ng reason. Halimbawa, tinuro ng Biblia, God is one. Makikita po natin yan sa Deuteronomy 6 verse 4. The Father is God. The Son is God. The Holy Spirit is God. So bilang theologian, gagamit ka ng rational thinking. Study mo yung lahat ng passage magkakasama. Then the conclusion is not invented by human logic. It is drawn from scripture. Dapat mula doon sa scripture. So this careful study helps explain the doctrine of Trinity, one God who exists eternally as three distinct persons. So being rational, mga kapatid, means using the mind, what God has given us to understand truth in orderly and logical way. Medyo mahirap, So i-review na lang natin. So in theology, being rational does not mean pleasing human reason about God or about Bible. It means using our God-given minds to understand, explain, and apply God's revelation faithfully. Next, reveal. Ito naman pag-aralan natin. Lipat ko lang. It is based primarily on God's self-revelation in Scripture. Ang theology ay nakabatay sa ipinahayag ng Diyos tungkol sa kanyang sarili sa Biblia. So hindi natin malalaman ang Diyos o makikilala ang Diyos sa sariling haka-haka lamang. Siya mismo yung nagpakilala sa atin sa pamagitan ng sa kanyang salita.
So, what does revealed mean? Ano bang ibig sabihin niyan? It means made known or uncovered. It refers to something that was hidden but has now been shown or disclosed. Sa theology po, revelation means God takes the initiative to make himself known to humanity. Ang kumilos po ang Diyos para makilala natin ang Diyos, para magpakilala sa humanity. We do not discover God on our own. Instead, God graciously, welcome po, God graciously reveals who He is, what He has done, and what He desires us to know. Isa sa mga most important truths po in theology is our knowledge of God begins with God, not with us. Not with us po. Napakahalaga po nito. Kung bakit natin nakilala ang Diyos o paano tayo natuto at nagkaroon ng kalaman, nagsimula po yan sa Diyos. If God had chosen not to reveal Himself, we could never fully know Him. Human beings can ask questions about God, but only God can give true answer about Himself. So, tuloy tayo. Kaya ang theology po, kaya ang tawag po dito ay sa theology is revealed. Kasi ito ay nakabase sa ginawa ng Diyos, not doon sa imagine or sa invento ng tao. God has revealed Himself in many ways, such as through. Saan? Sa creation. Nireveal ng Diyos yung kanyang sarili sa creation. Sa history. Ano pa? Ito yung pinaka-final, yung scripture. Kaya yung primary and authoritative source for theology ay ang Bible. So, scripture is God's written revelation that teach us accurately about His character, His will, His work, and His plan for salvation. Bakit primary source ang scripture? So, pag-aaralan natin yan sa mga susunod. Next. Systematic. Yan. Sabi rito, systematic theology. Theology organize truth into categories so we can understand God coherently. So, maintindihan natin, magkakaugnay. Pag sinabing coherently po, magkakaugnay. So, inaayos ng theology ang mga aral ng Biblia. Yung mga paksa, yung mga kategory. Halimbawa, yung pag nag-aral ka about God, about kay Christ, sa salvation, o kaya sa church, last things, marami pa. Para mas madaling maintindihan at makita paano magkakaugnay ang lahat ng ito sa katotohanan ng Bible. Hinahanap yung mga tamang magkakasamang verse para suportahan o explain sa atin about God. So what does systematic mean? Pwede pong magkabi habang nakikinig. Okay. What does systematic mean? The word systematic po means organized, orderly, and arranged according to a clear system. Instead po of studying biblical truths randomly, theology collects, arranges, and explain everything the Bible teaches about a particular topic. Ang sabi natin kanina, kinukuha, inaayos para malinaw na maintindihan. Halimbawa, about salvation, kukuha ng iba't ibang verse, pero inuugnay, inaayos yan. Konektado. Ang Biblia po ay naglalaman ng 66 books. Yan po yung pinapaniwalaan natin. Sa iba, I think 86. Ano po, may nadagdag. Pero tayo, we believe in 66 book na sinulat ng napakaraming author, 40 hanggang 41, over many centuries po. At ang teaching niyan is about God throughout doon sa scripture. Hindi lang isang book, kundi maraming chapter, hindi lang isang chapter, lahat ng parte ng book may tinuturo about God.
Coherently. Punta tayo dito sa coherently. Yan. Understand God coherently. Yung word coherently po mga kapatid, it means a clear, connected, and consistent way where the different truth fits together without contradiction. Since ang God po ang author ng scripture, yung katotohanan is unified. Therefore, yung understanding natin sa doctrine should also be unified and consistent. Halimbawa, inaaral natin ay salvation. Hindi tayo tumitingin doon lang sa isang verse. Tumitingin tayo sa marami pang ibang passage para maintindihan natin yung complete biblical teaching ng salvation. Ganun yung systematic. Hindi lang isang verse, hindi lang tayo doon tutuon sa isa, kaya minsan nagkakagulo eh. Kasi isang verse lang ang tinitingnan. Ayaw nang tumingin doon sa iba. Next, practical. True knowledge of God leads to worship and godly living. Mababasa po natin yan sa James chapter 1 verse 22. Ang tunay na theology po mga kapatid ay hindi lang para madagdagan ang kaalaman, kundi para baguhin ang buhay. Kapag nakilala natin ang Diyos, mas mamahalin natin siya, mas sasambahin natin. At the same time, ito yung pinakalaga. Dapat susundin natin sa araw-araw na pamumuhay natin. Ito yung sinasabi ni James. So what does practical mean? Ano kayong ibig sabihin yan? The word practical means putting knowledge into action or applying what we have learned in everyday life. Sa theology, being practical means our knowledge of God should change the way we think, live, yung worship natin at yung ating paglilingkod. Lagi nating sinasabi, theology ay hindi lang para i-fill yung mind natin ng napakadaming knowledge. But ang pinaka-importante nito, matransform ang alin? Ang heart at ang buhay natin. Maraming tao, memorize ang Bible. Maraming verses, memorize. Maraming theological terms na alam. Diba? Naintindihan ang doktrina. Pero, kapag ang knowledge na yan ay hindi nag-produce ng obedience, ng holiness, ng love, o kaya ng tamang pag-worship, then something is missing. Diba? Sayang. Na-fill lang natin yung mind natin ng maraming knowledge, pero how about yung na-produce? Walang obedience, walang holiness. Ang goal ng theology ay hindi lang information, but transformation. The more we know God, the more we should worship Him with reverence. Pag sinabing reverence, may paggalang, kapatid. Mataas na paggalang. Obey natin yung command. Baka hindi na sinusunod yung command. Wala nang pagmamahal sa tao. During trials, kinakalimutan na may Diyos. O kaya ang buhay, iba na ang reflection. Yung character niya, malayo na sa Panginoon. In other words, mga kapatid, right belief should lead to right living. Ang tawag po ng iba dito, orthodoxy. Right thinking. Right belief po. Tamang pananampalataya mo, tamang paniniwala mo, dapat tamang pamumuhay din. Kaya anong sabi ni James? But the doers of the word and not hearers only, deceiving ourselves. Napakasimple, Hearing or studying God's word is not enough. Hindi lang natin napakinggan o inaral, kundi nag-i-expect ang Diyos na isa sa pamuhay natin to. Patuloy. Key points to remember. Ito tayo. Okay, yan.
Theology versus philosophy. Theology is distinct from philosophy. Magkaiba ho ito. Philosophy is reason about God. Reason about God apart from revelation. Parehong naghahanap po yan ng katotohanan, ang theology at philosophy, pero magkaibang kanilang starting point. Ang philosophy, umaasa yan sa human reason, logic at observation. Sinusubukan niyang sagutin yung mga tanong tungkol sa Diyos gamit yung sariling isip o yung isip ng tao. Samantalang yung theology, nagsisimula yan sa revelation ng Diyos, lalo na sa banal na kasulatan. Tumahalaga yung isip at pangangatwiran, ngunit hindi ito sapat para lubos na makilala yung Diyos. Kaya ginagamit natin yung reason para ano? Para maunawaan po natin yung Bible. Hindi para palitan yung sinasabi ng Bible. Ito yung simpleng point. Sa philosophy, tao ang naghahanap sa Diyos gamit ang isip. Philosophy. Sa theology, Diyos ang nagpapakilala ng kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang salita. Try niyong basahin sa inyong mga Biblia ang Deuteronomy 29 verse 29 at 1 Corinthians 2 verse 10 hanggang 14. Mamaya po. Okay. Next. Theology is distinct from religion. Religion may be a ritual or moral practice. Theology is knowledge of God. Ang reliyon po ay tumutukoy sa mga panlabas na gawain. Halimbawa tulad ng pagsamba, panalangin, pagdalo sa simbahan, tradisyon o kaya mabubuting asal. Pero ang theology, higit pa rito. Ito po ay pag-aaral at tamang pagkilala sa Diyos ayon sa kanyang ipinahayag sa Bible. Posibleng maging religious ang isang tao, pero hindi talaga kilala ang Diyos. Drink muna po tayo. Kung may kape po kayo, coffee po kayo. Halimbawa po, maaring regular po na nagsisimba o kaya naglilingkod. Pero kung mali ang kanyang pagkaunawa sa Diyos, kulang pa rin ang kanyang pananampalataya. Simpleng point lang po. Ang religion is what we do. At ang theology is knowing who God truly is. Yan po yung pagkaiba ng religion. Kaya pag tama yung theology natin, magiging tama rin ang worship natin at yung pamumuhay. Hindi mo nilalayo yung sarili mo sa iba. Anong sabi ng John chapter 17? Ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala nila na iisang Diyos at si Kristo na iyong isunugo. Ang sabi ng James 1:22, ang reliyon na dalisay at walang dungis sa harap ng ating Diyos at Ama, pagtulong sa mga ulila at sa mga byuda sa kanilang kahirapan, pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. So, makikita ho natin yung religion, what we do, at yung theology naman, knowing who God truly is. Tuloy tayo. Next time, ayusin ko na. Proper theology always begins with scripture. So yung tamang theology po ay nagsisimula lagi yan sa Bible. Hindi dahil ang Bible po ang salita ng Diyos at ang pinakamataas na authority sa lahat ng ating paniniwala. Welcome po. So hindi natin binubuo yung doctrine natin batay sa sariling opinion. Tandaan po natin hindi binubuo ang doktrina batay sa damdamin, sa kultura o kaya sa tradisyon. Ang Bible ang dapat yun yung magtuturo sa atin, yung maghuhubog ng ating paniniwala. Ito po yung prinsipyo ng sola scriptura. Isa sa pangunahing aral po yan ng Reformation. Yung maalala nyo, 1570, nung nagkaroon ng Reformation era. Ano po? So, hindi natin ipinipilit ang Bible na sumunod sa ating paniniwala. Tandaan po natin yan dahil may mga nagtuturo na ang simbahan is above. Ang simbahan above sa Bible. Sa atin po hindi. Ang Bible po ang above sa simbahan.
So tayo dapat po ang magpasakop sa Biblia. Ano po? Kung maalala nyo, ang tinuturo ng 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17, di ba diyan? Magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagre-rebuke, pagtutuwid sa maling pamumuhay. Yan yung mga tinuturo. Okay, tuloy tayo. Malapit na ho tayong topic number 2. Summary. Dito tayo sa summary nature po. Theology, the God-centered, rational, systematic, and revealed study of God, meant to deepen understanding, worship, and obedience. So, God-centered po, ibig sabihin nakapokus sa Diyos. Yung rational, ginagamit natin yung tamang pag-iisip, hindi lang basta yung damdamin. Then yung systematic po dyan ay maayos at sunod-sunod na pag-aayos ng katotohanan para hindi po magulo. Next topic. Welcome sa bagong pasok. Branches and category. Sabi ko kanina, meron tayong 10 topic sa prolegomena. So, 3 ngayon ang pag-aaralan natin. Kaya binibilisan ko pa ho ng konti. Okay. Theology is not monolithic. It has different branches to help us systematically study God and His relationship with the world. Ano bang ibig sabihin ng monolithic? Hindi lang iisang anyo o approach, may iba't ibang bahagi po yan o sangay na nagtutulungan para mas maintindihan ang isang bagay. Ang theology ay hindi iisang paksa lamang. Ito po ay nahati sa iba't ibang sangay o tinatawag na branches. At bawat isa po ay may sariling puko sa pag-aaral tungkol sa Diyos at sa kanyang kaugnayan sa tao at sa mundo. Halimbawa, yung biblical theology, yung yung biblical theology studies God's revelation throughout the Bible. Yung systematic theology naman, ino-organize niya yung Bible doctrines by topic. Yung historical naman, how Christian doctrines develop through history. At yung practical naman, paano ba ina-apply ng isang Kristiyano yung katotohanan na natutunan niya sa Biblia. Okay. So, hindi po iisang saklaw ng theology. So, ibig sabihin, may iba't ibang branches na nagtutulungan para mas maayos at mas malalim nating makilala ang Diyos at maunawaan yung katotohanan ayon sa Bible. Let's go to the branches of theology. Siguro nawawala po ang ibang kapatid natin. Mahina siguro internet nila. Okay. So, branches of theology tayo. Ang isa sa mga branches ng ng theology is the biblical branches. Sabi rito, ang focus, God has revealed in His God has revealed progressively in Scripture mula sa Genesis to Revelation. Ang emphasis nito, historical development of God's revelation. Halimbawa, study of covenant theology throughout the Bible. So, simple natin. Biblical theology is like following the storyline ng Biblia. Hindi nito pinagsasama-sama agad ang lahat ng doctrines. Sa halip, tinitingnan kung paano ito unting-unting ipinahayag ng Diyos, pinahayag ng Diyos yung kanyang sariling plano at yung plano niyang kaligtasan para sa mga tao sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang tao. Halimbawa natin, tingnan natin yung covenant theology na sinasabi dyan. Makita natin yung covenant. Pag sinabing covenant po ay kasunduan po yan, mga kapatid. Kasunduan ng Diyos. Kay Noah, after the flood, merong covenant na nilabas. Kay Abraham, yung promise niya with the promise of a great nation kay Abraham. Kay Moses, yung law. Kay David, yung promise na everlasting kingdom. So natupad lahat ito sa bagong tipan sa pamagitan ni Christ. So simpleng illustration. Sorry po. Mamatay ang aking aircon, ang aking electric fan. Simpleng illustration tayo. Think of a Bible as a movie.
Halimbawa, isang movie siya. Biblical theology was the movie from beginning to end. Tapos, showing how its sin reveals more of God's plan until it reaches its fulfillment in Jesus Christ. Parang ganun yung sistema, ano. So, theology, biblical theology is the study of God's progressively revelation in the Bible, showing how His plan, redemption, unfolds from Genesis to Revelation. Iyan yung biblical theology. Pagdating naman dito sa historical theology, ito naman yung sinasabi ng historical theology. Ang focus nito, how the church historically understood and articulate doctrine. Ang emphasis nito yung confession, creeds, church, council, and theologian. Napakalaga ng confession mga kapatid. But later on, mapag-uusapan yan. Example nito, si Augustine on grace, Aquinas on natural theology. So ang historical theology po is the study of how Christian in different periods of history interpret and taught the Bible. Tinitingnan nito kung paano ba ipinagtanggol ng simbahan ang tamang doktrina laban sa maling aral at kung paano na-develop ito sa mga pangunahing paniniwala ng mga unang Kristiyano. Halimbawa, si Augustine of Hippo. Ang tinuro niya, salvation is by God's grace, not human effort. Turo ni Augustine of Hippo. Si Thomas Aquinas naman explain that human reason and the observation of creation can help people know that God exists, while the Bible reveals God's plan of salvation more fully. So, ito yung simpleng illustration. Think of historical theology as reading the history book of the church. Makakatulong ito para maintindihan ng mga faithful na Kristiyano ano ba yung mga nangyari before sa mga past ng church history. May mga nangyari. Paano nila dinipinsahan yung katotohanan patungkol sa Diyos. So dito natin maintindihan sa historical theology naman. Systematic theology. Ang focus naman nito, organizing biblical truths logically into coherent doctrines. Ang example nito, topics like God, Christ, salvation, and the church. So example is treatise on the Trinity of the Atonement. So kanina, sinabi natin na ang theology ay study of what the Bible teach about one specific topic. Hindi ito sumusunod doon sa order ng mga aklat ng Bible. Sa halip, pinagsasama-sama ang lahat ng Bible verse tungkol sa iisang paksa para magkaroon ng malinaw, organized at kumpletong doktrina. Halimbawa, ang Trinity. Pinagsasama-sama po yung lahat ng talata tungkol sa Ama, sa Anak at saka sa Espiritu Santo para mas maunawaan yung doktrina ng iisang Diyos sa tatlong persona. Yung atonement, halimbawa, pinag-aaralan ang lahat ng talata tungkol sa kamatayan ni Christ. Paano ito nagdulot ng kapatawaran at the same time ng kaligtasan. Kaya ang systematic theology, ibig sabihin, collect all the books that talk about one subject and organize them into a complete lesson, one complete lesson. Welcome po, Dr. Amador. So, next tayo. Practical theology, ito po ay napakalaga. Ang tawag po ng iba dito ay pastoral theology. Ang focus po naman nito, application of theological truth to daily life, ministry, and worship. Ang emphasis, how doctrine inform preaching, counseling, and Christian living. Pastor Amador, can you off your mic? Thank you. Okay, so let's go. Continue. So, ang practical theology is about putting theology into practice. Hindi po sapat na alam lang natin yung tamang doktrina. Dapat isabuhay at gamitin natin ito sa paglilingkod sa Diyos at sa pakikitungo sa ibang tao. Kaya sinasagot po dito ang katanungan na how should what we believe affect
how we live and minister. Ulitin ko. How should what we believe affect how we live and minister? Welcome po. Halimbawa, ang pastor gumagamit ng Bible para mag-prepare ng faithful sermon. Yung pastor. Ang Christian counselor, ina-apply niya yung salita ng Diyos para ano? To help someone facing problems, yung mga nakakaranas ng problema, nakaka-experience. O kaya yung believers, live with love, yung holiness, paano ba? Yung forgiveness, at the same time yung obedience. So, ano ba ang tinuturo ng Biblia mga patungkol sa mga to? So, paano to i-apply sa atin? Kaya babalik tayo doon sa pinag-usapan natin kanina about bahay na may blueprint. Think of theology as blueprint and practical theology as building the house. Yung blueprint gives the plan, but practical theology shows how to put that plan into action. Di ba? Sabi nga natin kanina, sayang yung natutunan mo kung hindi naman natin na i-apply sa sarili nating buhay. Ang dami, makikita natin dito sa pinag-uusapan natin yung biblical theology, historical theology, systematic theology. Ang dami mo natutunan, pero pag pumunta tayo dito sa practical theology at hindi na natin na i-apply sa sarili natin, false ang ating natutunan. Sayang. Kasi parang Bible lang yan, mga kapatid. Mayroon kang Bible, napakaganda ng Bible mo, pero hindi pala nabubuksan. Inaamag na, naalikabukan na. Diba? Categories of theology. Ito yung mga bago natin pag-aralan ng in-depth ang theology, we need to understand that theology has different categories or branches. So, its category po looks at God's truth from a different perspective. But lahat sila work together to help us know God better and understand His Word more clearly. Isipin natin halimbawa, ang think of theology like a tree. The tree has many branches. They are belong to the same tree. In the same way, theology has different branches. Yet, they all teach us about God and His relationship with humanity. So, ito yung ito yung categories. At the same time, yan din yung pag-aaral natin sa mga susunod na pag-aaral natin. Yung theology proper, ibig sabihin, study of God's being in attribute. Pag sinabing biology, mga kapatid, study of scripture. Okay. Wala yung slide. Nakita ko. Yan, malinaw po. Okay. Pag sinabing pneumatology, study of the Holy Spirit. Pag sinabing anthropology, study of man. Ang hamartiology, study of sin. Soteriology, study of salvation. Ecclesiology, study of the church. Angelology, study of angels. Eschatology, study of lasting. At yung kanina, yung prolegomena, which is, yun yung pag-aaral natin ngayon. I don't know, may mga biases kayo, lalo na siguro pagdating nyo sa soteriology, pagdating nyo sa eschatology, may mga biases kayo, ano po. Pero hindi yan dapat pagtalunan, kundi dapat pag-aralan lang at matutunan natin. So darating tayo mga kapatid sa mas malalim na pag-aaral dyan, sa mga susunod na pag-aaral. Pero hindi ako ang magtuturo, iba-iba ho tayo, kami. Okay, next. Welcome ho sa mga bagong pasok. Yun. Summary, theology can be divided into branches, biblical, historical, systematic, and practical. At ang categories nito, may 11 lusay. Pag sinabing lusay mga kapatid, actually late ko lang to dinalaman nung pinag-aralan ko yung mastering theological, kalimutan ko ba, systematic theology. Later ko nalaman na yung lusay is subject din. So it serves as a distinct role in understanding God in applying His truth.
Next. Yan. Lapit na tayo. 9:30, hopefully matapos tayo. Ang topic number 3 natin is task and necessity of theology. So theology po is not is not optional for the serious believer or scholar. It has a vital task and necessity. So tingnan natin yung task of theology. Una, theology task is to know God rightly and understand His work specifically. Una, so ang pangunahing task mo nito o layunin po ng theology ay makilala ang Diyos ng tama at the same time maunawaan yung kanyang magawa. Hindi lang po ito tungkol sa pagkuha ng maraming kaalaman tungkol sa Diyos. Tandaan natin, ano? Ito, kundi magkaroon ng tamang pagkakilala sa Kanya ayon sa Kanyang ipinahayag sa Bible. Kaya pag sinabi nating know God rightly, ibig sabihin, hindi tayo umaasa sa sariling opinion, sa tradisyon o kaya sa haka-haka. Ang basihan natin ay ang salita ng Diyos. Dahil po ang scripture, doon lang natin makikilala o doon natin makikilala ng tama ang Diyos. Maaring mali yung ating pamumuhay at pananampalataya. Pero pag tiningnan natin ang scripture, tsaka lang natin maaayos. Tsaka lang tayo makakasunod doon sa tinuturo talaga ng Biblia. Okay, next. The necessity. It clarifies truth. Sabi diyan, theology examines and organizes scripture to avoid confusion or false belief. So ang halimbawa natin ito, understanding the Trinity or the nature of Christ. Ang theology po, mga kapatid, ang tumutulong para linawin yung katotohanan at natatagpuan sa Biblia. Maraming tao may iba't ibang interpretasyon o kaya paniniwala. At inaayos po ng theology, pinagsasama-sara yung mga aral ng scripture para maiwasan yung kalituhan at maling paniniwala o yung tinatawag natin na false belief. So sa madaling salita po, tinutulungan tayo ng theology para malaman ano talaga ang itinuturo ng Bible. Hindi po sariling opinion ng tao. Halimbawa, Trinity. Tinuturo ng theology na iisa lamang ang Diyos. Ngunit, siya ay umiiral sa tatlong persona, yung Ama, yung Anak, at ang Banal na Espiritu. Hindi sila tatlong magkakaibang Diyos, kundi isang Diyos sa tatlong persona. Yung nature ni Christ, halimbawa, tinuturo ng theology na si Jesus ay ganap na Diyos. At the same time, ganap na tao. So, hindi siya kalahating Diyos. At the same time, kalahating tao. 100% Diyos, 100% man. Sa iisang persona. So, ibig sabihin, sabi rito, ang theology clarifies truth by helping us understand the Bible correctly so that we avoid confusion and false teaching. Diba? So, kina-clarify pala ng theology, kaya mahalaga yung pag-aaral. So, nasa prologue na tayo, inaayos natin yung foundation natin. Dahil pag hindi natin naayos ang foundation natin, the rest, yung mga susunod na pag-aaral natin, magiging delikado na, maghahalo-halo. Gusto natin ng halo-halo. Siyempre, masarap yung halo-halo. Pero pagdating sa doktrina, beware. Hindi ito basta-basta. Next. The task of theology depends the faith. Sabi dyan, provide reason, explanation for God, existent, and biblical truths. Ang halimbawa po nito, refuting misconception about salvation or creation. So, ang theology po, tinutulungan tayo nito o tumutulong ito para ipagtanggol yung pananampalataya o yung Christian faith gamit yung Bible. At the same time, may tamang pangangatwiran. Sabi natin kanina, reason.
At the same time, ebidensya. So anong layunin nito? Sagutin yung mga tanong, yung mga pagdududa, mga maling paniniwala tungkol sa Diyos at saka sa Bible. Apologetics. Mayroon tayong mga kaklase, I think, may mga kaklase po tayo na nandito, mga nag-aaral, tingin ko, ng apologetics. Ano po, ang maganda pag napag-aralan nyo at natutunan nyo ang apologetics. Okay. So, ang apologetics po ay hindi po pakikipag-away, ano. Baka sabihin natin, o kaya pakikipagtalo. Ang layunin po ng apologetics, ipaliwanag yung katotohanan ng may pag-ibig, may paggalang, at may karunungan. So, balikan natin yung example. Sabi rito, misconception about salvation or creation. Halimbawa, kung may nagsasabing maliligtas ang tao sa pamamagitan ng mabuting gawa. So, ipinapakita ng theology mula sa Bible na ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Christ, hindi sa sariling gawa. Halimbawa naman sa creation, may nagsasabing walang Diyos na lumikha ng mundo. No? Mayroong ganyan. So, ipinapilawanag naman ng theology na ang Bible, okay, tinuturo ng Biblia na ang Diyos ang may lalang ng lahat ng bagay. So, ibig sabihin, theology defends the Christian faith by giving biblical and reasonable answer to question and correcting false belief about God and His truth. Ito yung task ng theology. Pangatlo, guides life and worship. Theology informs how we live, how we pray, and worship God. Halimbawa, doctrines of God's holiness leads to holy living. O basahin natin ang 1 Peter chapter 1 verse 16, mga kapatid. Baka hindi naman tayo nagbasa. At least makita natin yung salita ng Diyos dito sa verse na to. Babasahin ko sa mismong Bible ko. Meron ho akong hawak na Biblia sa tabi ko. At yun. Mahirap ho din pag makapal ang Bible, ano? Minsan, ang dami mong bubuklatin matagal. Actually, sabi po rito ng Bible, be holy. 1 Peter chapter 1 verse 16, be holy because I am holy. So, ibig sabihin, mga kapatid, bilang mga Kristiyano, dapat nating iwasan ang kasalanan at mamuhay sa paraang nagbibigay ng karangalan sa Diyos. So, summary, theology guides our daily life and worship by teaching us how to live, pray, and honor God according to His words. Ito pang-apat, unifies believers. Ang theology pala, nag-unify. Yun. Systematic theology provides a common language for Christians to discuss faith. Halimbawa nito, creeds like the Nicene Creed, summarize essential beliefs. Nabasa nyo na po ba ang Nicene Creeds? May marami po kayong matututunan kapag nabasa nyo po ang Nicene Creeds. Ang theology ay tumutulong na pagkaisahin ang mga Kristiyano. Saan? Sa pamagitan po ng iisang tamang pagkaunawa sa mga pangunahing aral ng Bible. Kahit po magkakaiba ang kultura natin, yung wika o kaya yung denomination, maaring magkaisa sa pangunahing doktrina ng pananampalataya. So nagkakaroon po tayo ng common language na tinatawag o isang paraan ng pag-uusap tungkol sa mga pangunahing katotohanan ng pananampalataya. Halimbawa yung Nicene Creed. I don't know kung sino nang nakabasa sa inyo sa Nicene Creed, ano. Pero mayroon pong nagbigay sa akin ng Bible na mayroong Nicene Creed. Ang Bible na to ay napakakapal eh. Sa Bible na ito, Reformation, nawawala. Yun. Ayan, Reformation. Nakasulat po, sa likod po nito, may nakasulat na Nicene Creed. So, ang Nicene Creed po ay isang pahayag ng pananampalataya na nagbubuod ng mahalagang paniniwala ng mga Kristiyano tulad ng isang Diyos. Nakalagay din sa Nicene Creed, si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao.
Na po. So mababasa niyo po yan sa Nicene Creed. Dahil po dito, nagkakaroon po ng malinaw na gabay yung mga Kristiyano kung ano ang mga pangunahing doktrina na dapat nating paniwalaan. So ibig sabihin, ang number 4, theology unites believers by giving them a common understanding of the Bible's essential teaching, helping the church stand together in the same faith. Di po ba? Nagkakaisa? Minsan may mga discussion din minsan. Pero minor lang. Pero pagdating sa major, talagang pinaglalaban natin. Sorry po kung napuputol. Oo. Yan, ito. Okay. Tuloy po tayo. Yan. Ito malinaw na siguro to. Hawakan ko muna. Okay. Thank you, thank you. O, yan na po. Okay na po ba, Pastor Joel? Yun. Okay. So, the necessity of theology. So, ang theology is necessary, una, because of human understanding is limited. Ang minds natin ay pinit, may hangganan yan. Theology help us grasp infinite truth systematically. Sabi diyan, our minds are finite. Theology help us grasp infinite truths systematically. Hindi kayang maunawaan ng tao ang lahat tungkol sa Diyos. Bakit? Limitado yung isip natin eh. Pero ang theology po, tumutulong sa atin para pag-aralan at ayusin yung mga katotohanang inihayag ng Diyos sa Bible para mas malinaw po nating makilala siya. Parang puzzle lang yan. Kahit ilang piraso ng puzzle ang nakikita mo, hindi mo agad makikita yung buong larawan. Ang dami, ano? Putol-putol. Alam naman yung ang puzzle. Nakakita na kayo ng puzzle, of course. Ang theology ang tumutulong na pagsama-samahin yung mga piraso ng katotohanan sa Bible para makita yung mas malinaw na larawan ng Diyos. Pangalawa, hindi ko to na-anticipate. Dapat na-anticipate ko to nung ginagawa ko ang PowerPoint. Sin distorts knowledge of God. Sabi ng Romans chapter 1 verse 21 hanggang 22 shows that without theological reflection, humans suppress or distort God's truth. Dahil po sa kasalanan, nagiging mali o baluktot ang pagtingin ng tao sa Diyos. Ang tindi na ho ngayon, masasaktan ka mga kapatid sa nangyayari. Pag nakita mo kung ano na ang nangyayari ngayon, nakakasakit na. Diba? Sa mga bata lang, makikita natin mga bata, nagkukwentuhan, pero yung lumalabas sa bibig nila, ang tindi. Sabi sa Romans chapter 1, kahit kilala na ang Diyos, hindi nila siya pinarangalan, naging walang kabuluhan ang kanilang pag-iisip. Kaya mahalaga po ang theology para maituwid ang ating pagkaunawa ayon sa salita ng Diyos. Kapag tumingin ka po sa basag na salamin, baluktot yung reflection mo. Of course, ano yung salamin, ano? Ganon din ang isip ng taong naapektuhan ng kasalanan. Ang salita ng Diyos, sorry po, wait lang. Si Tart, lab, yung power, dali, yung aking, lubat ako, bilis. Laptop. At pasaksak dyan si Tart. Dito. Akin na yung, akin na yung pasaksak, dali. Full tank ito kanina. Okay, thank you. Sorry po sa abala, mga kapatid. Okay, let's start again. So, dahil po sa parang salamin, babalikan natin yung sinasabi natin sa illustration natin na kapag tumingin ka sa salamin, sa basag na salamin, baluktot yung reflection mo. Ganon din po yung tao na apektuhan ng kasalanan. Kaya yung salita ng Diyos po, ang siyang dapat tumulong para maituwid tayo. Maibalik sa tamang pagtingin. Next. Doctrine shapes practice.
what we believe directly affects what we do. Basahin po. Mayroon bang magbabasa? Sige nga po. Makipag-interact nga po kayo sa akin. Anyone who can read James chapter 1, chapter 2, verse 18? Kung sino po ang nakakita na, pakibasa nga po. Thank you, thank you. Can you open your mic? Doon po sa pwedeng magbasa. Meron bang may Bible, hawak na Bible dyan? Ako, walang may hawak na mga Bible. Yes, Pastor. Let me read Ayan. it. James chapter 2, Go- verse 18. Go ahead, ma'am. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by my deeds. Yeah. Sabi dyan, show me your faith apart from your works. Tapos, and I will show you my faith by my works. Dito naapektuhan yung paniniwala natin. Ang ating paniniwala po ay nakakaapekto sa ating pamumuhay. Kaya kung tama ang ating doktrina, magiging tama rin ang ating mga decision at kilos. Kung mali ang ating paniniwala, maaaring maging mali din po ang ating pamumuhay. Halimbawa, ang ganda po ng James chapter 2, ano? Halimbawa po, mali yung pagkaunawa natin sa justification. Alam nyo, ang justification po, may mga natuto na ba about justification? Narinig nyo na po ba yung teaching about justification? Anyone? Say yes? Yun, madami. Okay. Halimbawa, maliligtas ako dahil sa mabuting gawa. Ito po ay maling paniniwala. So iniisip ng tao na kailangan niyang kitain yung kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang paggawa ng mabuti. Marami tayong kilala ng ganyan. Ano po? Ang dami. Kahit ikaw, before ka na born again o before ka nakakilala talaga, ang kaisipan ng maraming tao para magkaroon ng buhay na walang hanggan, kailangan gumawa ng mabuti. So ganun yung kaisipan. Pero itinuturo ng Bible na ang kaligtasan ay regalo ng Diyos. Tinanggap sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Mayroon pang kaisipan. Halimbawa, save na ako. Pwede na akong mamuhay kahit paano. Mali rin ito. So, ang tunay po ng pananampalataya ay nagbubunga ng mabubuting gawa. Hindi tayo gumagawa ng mabuti para maligtas. Naligtas na tayo. So, ito yung tinuro sa James 2 verse 18 na ang tunay na pananampalataya ay makikita sa ating mga gawa. Kaya kung nananampalataya ang isang tao pero wala namang gawa, question mark. Di ba? Malaking katanungan. Ito nga ba talaga ay may tunay na pananampalataya? Parang regalo. Halimbawa, isipin mong may nagbigay sa iyo ng mamahaling regalo. Kung iniisip mong kailangan mo muna itong bayaran, hindi mo naunawaan na regalo ito. Kung naman tinanggap mo ang regalo, pero itinapin mo o hindi mo pinahalagan, ipinapakita mo nito na hindi mo tunay na-appreciate yung halaga ng regalo. Ganito rin yung kaligtasan. Ito ay regalo ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. At kapag tunay po natin tinanggap ang regalong ito, natural, makikita yung pagbabago sa buhay sa pamagitan po ng mabubuting gawa. Ano ang keynote natin? We are saved by faith alone, but the faith that saves is never alone. So ang tunay na pananampalataya ay nagliligtas. At ang tunay na pananampalataya yon ay laging nagbubunga ng mabubuting gawa. Say amen. Thank you. So, nakakita na kayo ng GPS. Ano po? Sa mga cellphone natin may GPS yan. Kapag tama ang direksyon ng GPS, yan, makakarating ka sa tamang destinasyon. Pero kapag mali ang direksyon, sigurado ligaw ka. Ganon din ang doctrine. Ang tamang paniniwala ay gumagabay po sa atin sa tamang pamumuhay. Kapag mali yung doktrinang ipinanghawakan mo, delikado. So maaaring mali yung pamumuhay na ginagawa natin. So mahalaga po. Next, evangelism and ministry require clarity. Sabi dyan, to teach, preach, and defend the faith effectively
theology must be understood. Para po maging epektibo tayo sa pangangaral, pagtuturo o kaya sa pagtatanggol sa pananampalataya, kailangang malinaw nating maintindihan ang theology. Kapag alam mo yung katotohanan ng Bible, mas maayos mong maipapaliwanag sa ibang tao at masasagot yung kanilang mga tanong. Parang tour guide lang. Halimbawa, tour guide. Kung ikaw ay kumuha, yung may mga teacher dito, I think yung nakausap ko kanina si Sir Grigi, tama. Teacher siya, no? So nagkakaroon kayo ng pagpunta sa iba't ibang lugar na tinatawag, nakalimutan ko yung tawag, yung mga estudyante, ano, na pumupunta sa mga company. Anong tawag doon? Yun na yun. O ano yung naisip nyo. So, mayroon tayong tour guide na kinukuha. Kung yung tour guide, kung hindi niya alam yung tamang daan, maliligaw yung mga susunod sa kanya. Di po ba? So pareho din yan. Ang pastor, kaya yung teacher, o Christian worker, kailangan pong malinaw yung pagkaunawa na sa theology. Para ano? Para maipakita niya yung tamang daan sa iba na naaayon sa Bible. Kaya ang tamang theology po, nagdudulot yan ng tamang pagkakilala sa Diyos, tamang pamumuhay, at the same time, tamang paglilingkod sa iba. Yun. Sabi ko kanina 9:30. Sorry po, 9:30. Summary. Yan. Sensya na po. Napaganda yung ating discussion. Know God, clarify truth, defend the faith, guide life, unify believers. At ang necessity nito, our limited minds, human sinfulness, and practical ministry demand theology. Dito po nag-end ang ating lesson, mga kapatid. Okay. Babalik ko natin kay Doc. Okay. Hello, good evening. Yan, thank you po sa napakagandang lecture natin, Pastor Danal. And mag-screenshot po muna tayo. Open po tayo ng ating cam. Open cam, okay. Then, pwede po tayong magkaroon ng question and answer after this. Mayroon pa ho Pero, tayong 20, I think 20 minutes pa, ano, Doc? yes po. At magko-closing prayer muna po tayo bago tayo mag-continue sa question and answer. Welcome, So, Pastor sige. Alden. Kasama ko po si Pastor Alden, nandito pala sa online. Welcome po. Closing muna, Doc. Sige po, closing po muna habang nagpe-prepare or nag-open ng Sige po. camera niyo po. Kayo na po mag-lead. Let's pray. Panginoon, salamat po sa oras na binigay mo sa amin upang minsan pa, Panginoon, kami ay patuloy pong matuto, lalong-lalo na sa unang subject ng systematic theology. Panginoon, salamat po sa karunungang patuloy mo ibinibigay sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa kalakasang physical at sa bawat oras na binigay mo sa amin upang kami, Panginoon, lalong-lalo na sa pag-aaral na ito ay makasama. At ang bawat isa na kasama namin sa oras na ito, Panginoon, salamat po sa patuloy na pagbibigay sa kanila ng pagkakataon, Panginoon, upang makasama namin. Minsan pa, ang karunungang ito nawa, Panginoon, ang magdala sa amin sa tamang pamumuhay at ganoon din sa tamang pagsunod. Salamat po sa bawat isa at kami, Panginoon, ay magpapatuloy ng pag-aaral upang kami ay maging kagamit-gamit nga po sa pagpapalawak ng iyong kaharian dito sa lupa. Salamat po, dakilang Diyos, in Jesus' name. Amen. Amen. So, open po tayo ng camera.
And let's have a screenshot po. Sige po, habol po yung iba. Yun. In Yun, nakita ko one, rin. Kanina, hindi ko two, makita. smile po tayo. 1, 2, 3. Isa pa po. 1, 2, 3. Okay. Last 2 shots. 1, 2, 3. Again, for the Pastor. last time. Yeah. 1, 2, 3. So maraming salamat po muli. At magkakaroon po tayo ng question and answer. Post recording, stop recording po muna to, then another recording po for question and answer. Pastor Paul, hinanap